Another day, another airsoft. Request ng ating mga airsoft, no. Medyo hinapon na ako, no. Hinapon na ako ng vlog. Mga airsoft, umulan dito, sobrang lakas. Umulan sa amin dito sa Bulacan, sobrang lakas. So, nawalan na naman po ng internet. At buti na lang, bumalik na ngayon. Kaya ngayon, ayan, magkakasama na tayo. Kaharap nyo na ako, kaharap ko na kayo. O, pwede na kayo magtanong, di ba? Pwede na kayo magtanong. Bigyan nyo ako ng tanong, bato nyo sa akin yung mga tanong, yung mga, bumabalot sa isipan nyo, no? Tapos, mga airsoft, mamaya, daos natin, pilitin natin, maidaos yung kwentuhan session at tanungan portion natin, okay? Pansinin nyo yung mga daily vlogs ko. Hindi nawawala, hindi, paano ba to? Kung i-scroll up nyo mula nung lumabas itong Tactical Sports 2 natin, ng CZ Shadow, mula nung lumabas to, kung mapapansin nyo, hindi mawawala every vlog ko, meron to. Diba? Ganun mga curso. Isa sa pag-observe kung ano yung mga best of the best pistol and rifle natin is i-observe nyo yung vlog ko. Diba? Sa vlog kasi makikita nyo kung ano yung hot item, kung ano yung madalas mabili, kung ano yung madalas makuha. Diba? Yun yung mga hot item. Kasi dito sa Big Man, ganito dito sa Big Man, pag nag-stock kami ng isang item, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Okay? Halimbawa, let's say sabihin natin, nag-stock kami nito. Katulad dito, ang stock ko nito, 48 pieces. 48 pieces ang stock ko nito, kaya lang, ina-upgrade pa. Diba? Fine-tuning, tinitrigger job, kinokorek yung mga glitch. Kaya, ipinarush ko, pinadalian ko yung unang tube. Hinati ko yung 48 pieces sa dalawang batch. Balitig 24. Since ang natapos pa lang is yung 24 pieces, kaya ini-launch ko na kasi masyadong magiging huli na tayo no? Tatandaan nyo dito sa Big Man, pag naglabas kami ng unit, yung unit na nilalabas namin sa totoo lang delayed. Delayed kami maglabas, no? Nung dumating to sa Pilipinas, hindi namin agad nilabas. Pero hawak na namin yung stock. So ang ginawa namin, ina-upgrade muna ng fine-tuning and trigger job, di ba? Para pagdating nito sa customer, pagdating sa inyo, 99.99% perfect na yung unit, di ba? Kasi mahirap kasi na pagdating ng unit, ibebenta namin kagad, ang tendency is sa inyo lalabas yung mga glitch, sa inyo lalabas yung mga imperfection ng unit. Napakapangit naman nun, di ba? Pag gano'n ang ginawa namin, pag hinayaan namin na sa inyo lalabas yung mga glitch. Yun yung ayaw ko. Kasi bakit? Magdodoble gastos ako sa gunsmith pag gano'n, di ba? Kaya nga mas maganda, dito pa lang sa shop, ma-correct na. Pag na-correct na rito sa shop, yung glitch, pagdating sa inyo yung unit, wala nang problema. Gagamitin nyo na lang ng gagamitin, di ba? Hindi na tayo problema na merong sumasabit, merong sumasayad, merong nauupod, merong di ba? Yun ang iniiwasan natin Kaya, from the time na dumating to, hahawakan na kagad ng gunsmith, bubuksan na kagad ng gunsmith, i-check na kagad kung ano yung mga glitch. Siyempre, babayaran ko yung gunsmith. Since binuksan niya na, i-check na. Di ba? Kasi ganito, paano kung hindi ko pa ito pina-check? Di ba? Hindi ko pa pinakorek yung glitch. Binuksan niya na, bumayad na ako, number 1. Tapos pagdating sa inyo, nasira. Or merong umiipit, merong bagay na kumakaskas. Di, pagbalik, babayad ulit ako. Di, nakadalawang bayad na ako. No, di ba? Malulugi ako pag ganon. Kasi nga, lifetime warranty ako di ba? Huwag nyo akong itutulad dun sa ibang seller na walang pakialam. Kasi sila wala namang warranty. Di ba? Pag nasira yung unit is wala na, babay na, kumbaga scene mode na. No, dito sa Big Man hindi. Yung unit mo, lifetime warranty po tayo. Basta po meron lang akong pakiusap. Halimbawa meron kayong concern regarding dun sa unit, may problema,
Una kong po pakiusap, ang gagawin nyo, parang pinakamabilis is tumawag po kayo sa amin. No? Tumawag po kayo sa amin, i-inform nyo po kami. Pag po may problemang importante na kailangang may resolve ASAP, wag po kayong umasa dun sa messenger, sa chat. Wag po. Kasi minsan, matagal kayo bago mabalikan. Matagal kayo bago ma-replyan. Isipin nyo po ito hindi po ako ang nagre-reply dun sa chat natin. Dun sa messenger. Hindi po ako. Ang nagre-reply po dun is yung mga staff natin. Mga tauhan po natin. May mga taga-reply po tayo. Okay, ngayon, yung mga taga-reply natin has a limited knowledge regarding sa airsoft. 'Di ba? Kaya don't expect na ma-replyan kayo ASAP. Pag nabasa yun ng taga-reply natin, i-chat niya pa sa akin yon. Then then magre-reply ako sa chat doon sa taga-reply natin, saka pa lang niya ipo-forward, ire-reply sa iyo yon, 'di ba? Kaya mas maganda, halimbawa meron kayong quick ay tanong na kailangan ng diretso, malinaw at saka urgent na kasagutan, ang pinaka-mainam po is tumawag po kayo. Di ba? Kasi wag po kayong magagalit pag nag-chat kayo tapos matagal kayong ma-replyan or matagal yung response. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, hindi po ako ang nagre-reply sa chat. Hindi po ako may hawak yan. May hawak po niyan yung mga tao natin, yung mga taga-reply natin. Okay? Ako po kasi in charge ako sa social media. In charge po ako sa pagba-vlog. In charge ako sa pagpapaliwanag on camera. Doon ako in charge. Ngayon, hindi po ako in charge para replyan yung mga page natin. Ang nagre-reply po dyan is yung mga staff natin. Okay? Ayun, kung mapapansin nyo, every vlog ko, meron to. Actually, medyo nagsasawa na nga ako eh. Nagsasawa na ako kasi, syempre, paulit-ulit yung sinasabi ko regarding dito, paulit-ulit yung, di ba? Pero, hindi ako pwede magsawa. Hindi pwede kasi, bakit? Syempre, yung customer kahapon is iba yung customer ngayon. Iba yung customer bukas, di ba? Maaring yung customer nung Lunes, nakita niya to nung Linggo. Maaring yung customer ng Martes, nakita niya to nung Lunes, di ba? Kaya, hindi ako pwede magsawa eh. At aminado naman ako ron. Tanggap ko yon, no? Natutuwa lang ako kasi every vlog ko, always present to, no? Natutuwa ako kasi talagang ine-embrace ng mga ka-airsoft yung paliwanag natin dito. That is why, and that's the reason why, convince sila na okay to. Pero sa totoo lang mga ka-airsoft, okay na okay to, no? Walang biro, talagang ito yung unit na makakasama mo habang buhay. Samahan mo lang ng proper maintenance, wala na. Wala ka nang hahanapin pang ibang unit, no? This is, masasabi ko, for now, this is the holy grail. Pagdating sa lahat ng version ng KJ Works na Shadow, no? This is the holy grail. Siya na yung pinakamataas, siya na yung pinakamalupit, no? Although merong katangian si Orange, merong katangian si Gray, at saka may katangian si Blue, 'di ba? Meron silang mga katangian eh. Bawat isa sa kanila unique sa totoo lang, no? Yun ang nakakatuwa sa KJ Works, no? Yung brand na yan, sa totoo lang, hindi sila gagawa ng same unit na iibahin lang yung color. Meron at merong iniba, no? Meron at merong pagkakaiba, 'di ba? Katulad nito, pansinin niyo si Gray, lahat ng version merong rail. Bakit ito wala? Kasi may purpose to, 'di ba? May purpose tong unit na to. Pansinin niyo lahat ng yung ibang version merong naka-alloy. Okay, meron naka-alloy na outer barrel. Merong naka-stainless steel, 'di ba? Tapos yung stainless steel niya, meron pang unique serial number, 'di ba? Saan ka pa? Pagdating naman dito naka-CNC. 'Di ba? Pero isa lang ang pagkakakilanlan nilang lahat. Lahat sila full steel. Yun ang ano. Alam nyo, ganito katulad nito. Sige, tapatan na tayo Hinawakan ko to. Versus hinawakan ko to. Okay? Kung ako tatanungin nyo, ano yung mas premium doon sa dalawang unit, mas premium to. In terms of hawak,
in terms of looks, mas premium to. Although medyo may pagka-minimalist kasi. Kasi ganito yan. Tandaan nyo, ang isang product, pag high-end, pag quality, hindi na niya kailangang magyabang. Di ba? Kasi bakit? Talagang kukunin at kukunin siya ng mga user. It is because ang binabayaran mo yung peace of mind, yung pagiging quality. Hindi niya kailangan magyabang, mag-angas ng fancy color na maporma. Hindi niya kailangan. No? Hindi niya kailangan yun. Yung itong unit na to, ito pa lang effective na. Effective na siya. No? Hindi niya na kailangan maglagay ng fancy color na ganito, na ganon. Kung mapapansin nyo, naglabas siya ng Magwell Black. Hindi para magpapansin. Diba? Naglabas siya ng Magwell na black kasi kahit black yan, kahit hindi ganong takaw pansin yan, dahil sa na-establish na reputasyon nitong CZ Shadow, alam niya na mabibili talaga. At gano'n na nga, nagkakatotoo na nga, no? Every vlog ko meron nito. Nagugulat ako, natutuwa ako, no? Kasi yung una nating ini-launch to, 24 pieces lang. Meron pa 24 na darating, pina-fine-tuning, tinitrigger dyan. Unang lumabas to is 24 pieces lang. O, di ba? Lumabas 24 pieces. Ilang araw pa lang ang lumipas. Mga ka-airsoft, yung 24 pieces nito, 8 na lang. O, yun. Ganun katindi, ganun kalakas to. 8 piraso na lang po yung natitira. So, kung ano man yung natapos na i-fix outer barrel, hinakot ko na kagad. O, di ba? Ganon kabilis to, no? Kaya kung ikaw, ito naghahanap ka ba ng isa-isayin natin naghahanap ka ng unit na gusto mo makasama habang buhay? Ito yun. Naghahanap ka ba ng unit na super accurate? Ito yun. Naghahanap ka ba ng unit na masarap yung handling sa kamay? Ito yun. Naghahanap ka ba ng unit na pwedeng lakasan, pwedeng hinaan ang lakas niya, at pwedeng super lakas? Ito yun. Lahat nandito na. No? Ano pa ba madadagdag natin? Naghahanap ka ba ng unit na mayabang ang dating, na tipong pag inilabas mo sa shooting range or nakita ng mga taong nakakaintindi? Naghahanap ka ba ng unit na may bragging rights? Ito yun. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Nandito na sa harap mo. The ZZ Tactical Sports 2 by the KJ Works. Grabe to. Napakalupit, napakatindi. Yan ay unit ng ating ka-airsoft. Ating ka-airsoft na taga La Union. Dali. On ko lang to. Ka-airsoft natin na taga La Union. Tagal. Si Sir Alfred Borja. Hello, bossing! Okay, yan, ide-demo and test fire natin. Maya-maya lang. Wag po kayo maiinip, okay? Next natin is yung unit naman ng ating ka-airsoft, Joel Santos. Mga airsoft, itong dalawang unit na nasa lamesa ko ngayon, na nandito sa aking harapan ngayon, is parehas 9mm, okay? Ang mga 1911, ang mga 2011 is masasabi natin na hindi sila 9mm kasi caliber 45 replica sila. Itong dalawang unit na to, kilala to sa pagiging top pagdating sa 9mm edition. Okay. Shout out sa mga ka-airsoft natin from the Saudi Arabia. Ka-airsoft natin from North Korea. Ka-airsoft natin from South Korea. Ka-airsoft natin from England. Ka-airsoft natin from USA. Ka-airsoft natin from Abu Dhabi. Ka-airsoft natin from Guam. From London. From London, no? Tsaka lahat ng ka-airsoft natin on different parts of
the country. Oh, yun. Shoutout na rin sa mga ka-airsoft natin na engineer, doktor, pulis, senador, congressman, mayor, ka-airsoft natin na nasa construction business, security guard, engineer, mason, latero, pintor, etc. etc. Lahat ng ka-airsoft natin. Hello po mga bossing, maraming salamat at nandyan kayo. Shoutout po tayo. Hello, shoutout Edwin Pancho Jr. Shoutout watching here at South Korea. Grabe, kakasabi ko lang kanina, shoutout South Korea, ito na. Gising na yung ka-airsoft natin, no? Grabe naman talaga si Big Man, airsoft, okay, no? Firing na naman ako. Sabi, ang sarap talaga shadow eh. Tipid sa gas. Ayan, buhay na saksi. Shoutout sa'yo, Sir Pong Ambagan. Okay, sabi ni Sir Edward Vincent De Jesus. Good afternoon, Sir Big Man. Good afternoon, sir. Okay, Sir Big Man, Shadow Orange versus TS2. Na-vlog ko na yan. Scroll mo lang yung page natin. Meron akong banggaan ng Shadow Orange and TS2 as well as the size, features, and specifications. Nandyan, makikita mo sa ating page. Edward Vincent De Jesus. Wala. Napakasarap ngayon, napakasaya. Bakit? Ang lamig, giniginawa ko, no? Kasi mga ka-airsoft, umulan po. Grabe ang ulan dito sa amin, no? Shewep talaga, ZZ. John Christopher Borsena Guzman. Hello, sir. Hello po sa'yo. Sabi ni Sir Edwin Pancho, pag-uwi ko na lang next year, ako kukuha para sulit. Darwin Reyes, sabi niya, iba talaga kapag ZZ. Sir Edwin Pancho, okay yun. Okay na kumuha ka next pag-uwi mo. Kaya lang, the only problem is limited edition lang ang CCTS2, no? Ang pinaka-common version is the ZZ Blue. Yan ang pinaka-common. Ngayon, actually si Orange limited lang rin eh. And this one, the CZ na TS2, limited lang po. Hindi tayo palaging meron ito. Alam niyo bang ito tapatan tayo. 2 beses lang ako nagkakaroon nito every year, no? 2 beses lang. Kaya lang ngayon, medyo nagkanda gulo-gulo yung schedule eh. Sa totoo lang nagkakaroon nito way back pagpasok ng taon, let's say January or February, at November and December lang nagkakaroon nito. Masyadong close, no? Kaya nga, sa totoo lang, pagpasok ng November, marami tayo nito. Pagpasok ng January, marami pa rin tayo nito. Kumbaga, nagpapang-abot, no? Then, pagdating ng April, May, June, July, August, September, October, November, wala tayong hawak na ZZ, no? Based on the history, no? Kaya lang ngayon kasi election, nagkaroon ng gun ban. So, nagkaroon ng twist. Nagkagagulo-gulo. Actually, nawala yung balance, no? Nawala yung balance dito sa mga unit na to. Pero ganun pa man mga ka-airsoft, no? Tignan natin kung meron by the time na bumalik ka. Pero ako, sa totoo lang, sa lahat to walang biro to, walang halong pambobola. Sa lahat na nangangarap ng ZZ, especially this one, ngayon na yung tamang pagkakataon na kumuha kayo nito, no? It is because, hindi ko alam kung pagdating na naman ng November or December kung meron pa nito. Wala, ako talaga, sa tingin ko wala to, no? Unang-una, minsan lang kasi, hindi continuous. Ang mga ganito kasi, hindi continuous ng production nito. Hindi katulad ng, let's say, mga WE, T-Rex, 1911, Beretta.
ang ano kasi niyan, ang production continuous every month, magpo-produce sila. Halimbawa, first week of the month, gagawa sila ng high kappa. Second week of the month, gagawa sila ng mga 9mm, mga Glock. Third week of the month, gagawa sila ng mga lower unit, like Sig Sauer, like etc., etc., etc. Fourth week, then the next month, Monday, first week ulit, high kappa ulit. Kumbaga, continuous yung production. Kaya nga, hindi sila rare. Common lang sila, di ba? Ang mga rare kasi, yan yung mga, let's say, every 2 years, isang beses lang sila magkakaroon ng production. Tapos gagawa lang sila mga 500 pieces. O, di ba? Yon, kaya rare yon yung mga unit na yon. Pero pag yung mga common, gagawa yung 1,000 pieces every month, merong 1,000 pieces na ginagawa. Yon, common lang kasi yon, di ba? Iba pa rin talaga yung mga rare. Ito kasi pasok to sa rare. Hindi siya limited edition, pero pasok siya sa rare. It is because ang production is hindi continuous. Kaya kung nangangarap kayo ng ganito, sabi ko nga 5. Nangangarap kayo ng unit na gusto nyo makasama habang buhay, nangangarap kayo ng unit na sobrang accurate, nangangarap kayo ng unit na talagang matibay, nangangarap ka ng unit na adjustable ang FPS, at nangangarap ka ng unit na mayabang, nandito na sa ating harapan. Avail mo na. Pag naubusan ka, pasensya po tayo, no? Yan. Ito na talaga yung mga ka-airsoft, no? Wala nang pag-aalinlangan pa. Kumbaga, talagang kaya nitong ibigay lahat ng hinahanap mo, no? Lakas. Isa pa ha. Before kong i-dire-diretso yung pagbablog nito. Hindi kasi batayan palagi yung lakas ng unit. Maniwala kayo sa akin, no? Hindi batayan yung pagiging malakas. Ano na lang yun, bonus na lang yun na matatawag, no? Pero, hindi batayan yung pagiging malakas para sabihin maganda yung unit. Ang batayan, parang ganito. Hindi kinakailangan na sobrang ganda ng misis mo, ng asawa mo, ng girlfriend mo. Hindi kailangan na malamis universe yung asawa mo para sabihin compatible kayo, di ba? Hindi mo kailangan yon. Ang kailangan mo, para masabi mong compatible kayo ng misis mo, number 1, nagkakasundo kayo. Nagkakasundo kayo sa tama, iniiwasan nyo parehas yung mali, di ba? Pag sinabi nyong, huwag ka mag-i-scatter, huwag ka magsusugal, ikaw mismo, sasabihin mo, sige, hindi ako mag-i-scatter, hindi ako magsusugal, para maging maayos ang relasyon natin. Di ba? Ganon. Sa baril naman, hindi kinakailangang malakas para masabi mong compatible sa'yo, masarap. Ang kailangan mo sa baril, handling. Tamang handling. Yun ang number 1. No? Kung malakas siya, bonus na lang yun. Number 1 sa handling, malakas pa. San ka pa? Di ba? Okay, how much po ang pinakamababang presyo ng airsoft boss? Sabi ni John Christoph MB. Ang pinakamababang airsoft is yung pinakawalang kwentang airsoft. Okay? Lagi kong sinasabi sa inyo, hindi common newbie ka, bibili ka ng pinakamababang airsoft. Tandaan nyo to ha, ang pinakamababang airsoft, yung pinakawalang kwentang airsoft. Okay? Pag dinala ba sa Tobs G, firing range yung Shadow 2, orange, gigil na gigil, pag dinadala ko, ano ka ba naman? Talagang sikat na sikat ang Shadow. Di ba? Talagang masasabi ko na ganito mga ka-airsoft po. Tandaan nyo to kalakip ng pagmamay-ari ng Shadow is yung angas ng unit at saka yung angas ng gumagamit. Di ba? Pag ang unit mo Shadow, the mere fact, no, na inalis mo siya sa holster mo, kung naka-holster man, draw ang tawag doon. Yung action mo pa lang na binunot mo siya at nakita na nila yung two-tone color na yan,
or maybe black and blue, gray and black, black and orange, then black and silver. Nakita pa lang nila yung sexy, nakita pa lang nila yung sexy na bali na yan, na balakang, ay naku po, ang angas mo na, ang tindi mo na. Ngayon, kalakip ng pagmamayari ng shadow, dapat ikaw na gumagamit, maangas ka rin. Hindi ko sinasabing magyabang ka. Ibig ko lang sabihin, dapat alam mo yung kung paano yung tamang paghawak. No? Yung paano yung tamang pagdraw. O, di ba? Kaya nga ako, di ba? Kailan nyo ako nakitang nagkasa ng shadow na ganyan. Ginanon ko. Hindi. Huwag mong ikakasa ng ganyan ng shadow. Sabi ko nga sa iyo sa shadow, maangas ka dapat. Number 1 na pagkasa ng shadow, papakita ko sa inyo. Number 1 na pagkasa ng shadow, ganito. Ayan, itong grip na to, pasok mo yung kamay mo ganyan, pasok mo. Ganyan, Ganyan ang pagkasa ng shadow, di ba? Huwag mong ikakasa yung shadow na ganyan. Wag, pangit yun. Number 1, tandaan nyo, pang! Ayan, pagkakasa mo yung shadow, hawak sa grip, kakasa mo yung shadow. Pansinin nyo yung mga vlog ko, paano ako magkasa ng shadow? Ganon. Siyempre ang angas ng unit, ang yabang ng unit, biglang ikakasa mo. Ikakasa mo na parang anong tawag dito? Malamya. Sabi ko sa inyo, huwag kayong kakaibat ng paggamit niya ng shadow. Yung angas ng unit is ganon din dapat yung angas ng gumagamit. Kakasa ka ng shadow? Oh yeah. Tayo? Kahit si Lucas natatawa di ba? Hindi, totoo yan mga ka-airsoft, no? Kumbaga parang bigyan nyo ng angas yung sarili nyo, damahin nyo, ramdamin nyo, no? Para ganahan kayo, okay? Ayan, buhay na saksi, John Christopher Borcena Guzman, no? Pag dinadala daw niya sa Tobs G. Tobs G is a firing range dito sa amin sa Santa Maria, Bulacan. Hindi ko lang alam kung kanino bumili to. Sa atin ba bumili to? Ay, oo! Si Sir pala to. Oo, sa atin bumili to. No? Kung maangas ang... Ay, share ko na rin pala sa inyo to. Sorry, humaba na yung vlog natin, Meron akong isang customer. Kinulik niya lahat ng shadow. Mula sa blue, mula sa... Urban, doon sa gray, sa battleship gray, blue, battleship gray. Hindi, mali. Mali ako ng intro. Kinolect niya lahat ng version ng CZ. Pakita natin, Lucas. Abot mo sa akin. Yan. Kinolect niya lahat ng version ng CZ. Hindi, on other vlog na lang yan. Sa kwentuhan session, tanong ang portion na lang yan, no? Kasi masyado marami. Abangan ninyo, mamaya, i-share ko sa inyo lahat ng collection no face reveal vlog. Sige, lahat ng collection ng ZZ, no? Most of the hindi siya common most of the unit na nilabas ng CZ na talagang gusto at hinahanap ng madla. Okay? So, abangan nyo yan mga ka-airsoft, So, ito na. This is the unit ng ating ka-airsoft, Alfred Borja of La Union. Ito na po yung itong Joel Season. Taga saan ba to? Walang info rito. Ang gulo kasi ni Joel Season. Anyway, Alfred Borja of La Union. Ito na po yung unit mo. The ZZ Shadow 2, The Everyman's Dream. Ay, The ZZ Shadow 2 tuloy. The ZZ Tactical Sports 2, The Everyman's Dream. Lahat gusto, lahat pinapangarap. The Cheater's Gun. Ang daming bansag dito sa unit na to What is good and special about this? Okay?
Makikita nyo mga ka-airsoft, mas mahaba siya ng 0.5 inches doon sa mga unang version ng Shadow. Okay? Makikita nyo, wala na siyang tactical rail dito sa baba. Nakikita nyo rin, meron na siyang magwell na nakalagay dito. Hindi katulad ng unang version ng Shadow, nakatapyas to. Nakamagwell na siya. Then, extended base pad. Oh, nakalawit. Ang gwapo niya, tignan mo ha. Yung pag pumuputok ka, tapos naka-extend dito, may nakalawit na ganyan. Napakagwapo, oh. 'Di ba? Oh. Oh, yan. Yan ang sinasabi ko. Napakaganda pag merong naka-extend na ganyan. Oh, ito pa ha. Ano pa yung meron siya? Okay. Makikita nyo, adjustable bomber sight na yung rear niya. Oh. Tapos, isa pa sa pinagmamalaki nitong unit na to, hindi matapos-tapos, compatible siya with the different types of CO2. Lahat compatible. Lucas, lahat ng ganito natin nakatabi. Nandun. Nandun? Bilangin mo kung ilan na. Kasi papagawa ko itong target eh. Pakibilang ha kung ilan na. Ayan, no? Lahat meron na siya, oh. Oh, di ba? Ay, lahat kaya niya. Yun ang lamang nitong unit na to versus dito sa una yung Audio input mode. Ayan. Versus dito sa una nyo nakikita. Kasi itong una nyo nakikita is pang 12 kg lang siya. Mamaya i-discuss natin yan. Okay? Ito talaga naman. Wala ka nang hahanapin pa. Tikas, bigat, lakas, lahat kaya niyang ibigay sa'yo. Okay? This unit is compatible ng lahat ng klase ng gas. So, ibig sabihin, kahit anong unit ang bilhin mo, pwede mong gamitin sa kanya. Okay? Ngayon, press the valve. Ito. Magazine. Maximum, 28 rounds. 27 plus 1 eh. Edi 28. So, yung magazine niya, yan, bilangin mo ha. Yung magazine niya is 28 rounds maximum. Yung magazine niya, ang recommended ko lang is 20 to 23 rounds para hindi mapuwersa yung spring. Tandaan nyo, mahirap humanap ng spring. Halos wala kang mabibilan. Ngayon, press the valve, output valve, then spray. Okay. After na malagyan natin ng oil, next natin is yung inlet valve. Okay. Okay na yan. Sige, nalagyan na natin. Next natin, the unit itself. Kasa natin, ilock natin manually. Okay. Lalagyan natin ito, yung nozzle, yung color black. Okay. Medyo dadagdagan ko lang muna mga ka-airsoft pa kasi bago siya. Pero kayo, wag nyo nang gagawin to, no? Para lang maalis yung ganit, kaya ako dinadagdagan. Tapos, paano yung proper way ng pagre-rest? Kasi, naka-open slide, di ba? Again, wag nyo hahatakin to pababa kasi yung wear and tear present. Paano yung proper way? Hatakin nyo to. Pusang bababa to. Ayan o. Okay? Then, yun, gano'n ha. Hatakin nyo lang ng gano'n mga ka-airsoft. Okay? Tapos, syempre, dahil nga nag-spray tayo, daming silicone oil, punasan nyo lang para maganda po yung unit. Okay? Ngayon, ito. Sabi ko kanina, compatible siya with the different types of gas. Kahit 14 kg. 37. Ah? 37? Kahit 14 kg. Ito, hindi. Okay? Dito lang, sa shadow lang. Upside down. Tapos, kailangan bossing diretso. Hindi pwedeng naka-flip na ganyan. Kailangan diretso. Then, press down. 1, 2. 2 seconds. Bakit big naman? Bakit? Huwag na yan. Pag mga ganyan-ganyan lang, yung mga karton na lang ng WE, yung mga ENC, yan, pwede yan. Bakit big man? 2 seconds lang. Bakit yung barkada ko, yung pinsan ko, yung airsoft niya, nilalagyan namin 7 seconds, 10 seconds, 6 seconds. Bakit yung sayo 2 seconds lang? Kasi mga airsoft, itong unit natin is upgraded. Since upgraded siya, hindi siya nagre-require ng maraming gas. Napakatipid niya sa gas and at the same time, malakas ang FPS niya. Okay? Pag ang unit mo hindi upgraded, yung isang canister ng gas, good for only for 20 to 25 magazine. Pero dahil upgraded, yung isang canister mo ng gas will last up to 50 magazine. Okay? Ngayon, lagay tayo ng bala.
hatakin to pababa. Then put your other thumb here, all the way. Pag nahatak mo na, dito lalagyan yung bala. Hindi dito ha, dito. Using the reloader, pump lang po tayo. Okay. Ngayon, ganito yung mga airsoft, yung proper orientation ng bala. Kung mapapansin niyo left, right, left, right, left, right, left, right. O, di ba? Tapos may gas na to, pasok. Sa pagpasok, malakas. Okay, wag nyong itutulak ng gano'n kasi ayan, no, hindi siya maglalak. Di ba? Kailangan malakas. Malakas. Kasa. Di ba? Ganun, ha? Yan. Ready to fire, mga ka-airsoft, ha? Firing! Grabe. Ipapakita ko sa inyo yung binaril ko, ha? Ipapakita ko sa inyo yung binaril ko. Kung ganun siya ka-accurate, maniwala kayo. Tignan nyo. Kita? Yan yung binaril ko. Tignan mo, nandyan lang siya. Diyan lang siya nag-stay. Ilang bala yung pinakawalan ko dyan. Diba? Ganun ka-accurate yan. Hindi katulad ng mga ibang unit na talagang naglalakbay. Buong target mo, mababaril niya. Kasi, hindi siya ganun ka-accurate. Katulad nito, napakaganda nito. Okay? Firing tayo, ha? Firing! Sarap, di ba? Talagang mapipil mo. Firing! Open slide, kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then the slide, hatakin. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Napakasarap nitong unit na to. Talaga naman, mag-e-enjoy ka. Talaga naman, gugustuhin mo, no? Ngayon, syempre, tuwing, kahit sino naman, kahit anong unit, tuwing matatapos maglaro, grabe yung bala, nabibit ako. Tuwing matatapos maglaro, always, make sure, bago mo itabi, wala na siyang bala. Okay? Yung mga tao na nagtatabi ng unit na may bala, sila yung mga taong matitigas ang ulo. Hindi natin masabihan. Lagi natin sinasabi, bago itabi, dapat walang bala. Ang kukulit, tinatabi pa rin na yung spring nakaganyan, may bala. So, sila yung mga nasisiraan ng unit. Okay? Tapos, sinasabi natin, dapat pag itatabi, wala ring hangin. Lalo na kung tatagal ng more than a week. Okay? Sunod lang po kayo mga ka-airsoft, no? Katulad nito. Ito, nilagyan ko ng 2 seconds. Magkaalaman tayo ngayon kung ilang pang natitira rito, di ba? 2 seconds, nagpaputok tayo. Ilang rounds yon? I think 23 rounds. Tignan natin, idudugtong natin to, ha? Idudugtong natin. Okay, tatak Bigman yung Shadow 2 Orange at HK416D na DMR build natin, Boss Bigman. Ako yung first credit card payment from oo, si Sir. Yan. Grabe. Paano ba sabihin to? Yung kinuha mo kasi is ano yun eh? Ano yun? Anong tawag doon? Assault! Assault type na rifle, no? Pero medyo nagmumukha siyang DMR. Pwede na rin. Kaya lang, meron tayong bossing. Meron lang akong meron kasi tayong unit talaga na pang DMR. Kung talagang ang trip mo, medyo ganyan ha. Meron tayong unit na pang DMR na bago talaga no? Ayan, makikita mo nasa likod ko. Kita ba? Kita? Sobrang haba nito. Talagang napakaganda. Especially, ito, pakita ko lang sa'yo kung gusto mong lalagyan natin to ng bipod, ayan no? Tignan mo kung gaano kahaba, no? Yan. Kung gusto mong lalagyan natin ng bipod, pwede. Kung lalagyan natin ng scope, long scope, pwede. Yan no? Yan no? Ito talaga maghahatid sa'yo sa ligaya. Tignan mo kung gaano kahaba, diba? Nasa 1 metro. Tapos lalagyan pa natin ng suppressor yan. Nako po, mag-e-enjoy ka rito, bossing. Okay. Ay, medyo may kabigatan lang nga. Okay, ayun. Ano pala to?
Ganda niyan, kaya lang, yun nga lang, talagang malaki siya. Pero, wala, nako, talagang ibibigay niya sa'yo yung gusto mong hinahanap mo na lakas, no? Okay, so unit natin Airsoft, natin, nag-ano tayo, di ba? Nagpaputok tayo ng 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, di 30 rounds na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, di 40 rounds na. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, di 50 rounds na. Pick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, di 60 rounds na. Di ba? Tanong ko sa'yo, ikaw na nanonood ngayon na hindi naman sa big man bumili. Tanong ko sa'yo, sa tingin mo ba yung unit mo, pag nilagyan mo ng 2 seconds, aabot man lang ng 40 rounds? Itong unit na to, inaabot na ng 60 rounds. Saan ka pa? Di ba? 60 rounds na ang inabot niya. Grabe yan, di ba? Yung unit mo na hindi mo naman binili sa amin, hindi ka man maka 40 rounds sa 2 seconds mo. Hindi naka 60 na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 70 rounds na tayo. Parang meron pa. Ang lamig pa di ba? Biruin mo 70 rounds. Grabe. Ayaw na niyan tumigil. Imagine niyo ito ang isa sa pinakamabigat, pinakamalakas, pinakamatinding unit. Ayaw niyan tumigil. Nakaka 70 rounds na tayo. Tingnan natin, baka meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 rounds! Ano ba yan? Hoy, tumigil ka na! Hindi na ako kikita sa gas. Di ba? 80 rounds, 80 na putok yung 2 seconds. Saan ka makakakita ng ganyang unit? Wala kang makikitang ganyang unit. Dito lang yan, no? Kasi bakit ganon? Kasi naka-upgrade po fine-tuning trigger jab. Tignan natin. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, nagparamdam na. 9, 8, 8. Ilan? 88. 88 na putok, 88 na rounds sinukli niya sa 2 seconds na binigay natin sa kanya. Unit ng ating Airsoft, Alfred Borja of La Union. Okay. For packing and for shipping po. Ngayon po, yung mga may gusto nito, screenshot nyo na. Then, i-PM nyo sa amin. Okay. Okay, next unit natin. Unit natin kay Airsoft, Joel Santos. Sir Joel Santos, ito, mali ako ng bigkas kanina. Joel Santos, hello sir! Okay, si Sir Joel Santos ay taga Tabuk, Kalinga. Hello, bossing! Mga ka-Airsoft natin dyan sa norte. Is the Glock GP17. Ito yung modern type of Glock. Mapapansin ninyo, napakaganda ng pagka-smoke silver niya. Upper. Yun nga lang, naka-gold barrel siya. For me kasi hindi advantage yung naka-gold barrel. Medyo fancy yung dating. Pero sa iba talagang gusto yan. Talagang maraming naghahanap yan, no? Silver, then look at the grip, no? Yung grip niya is not the conventional grip ng mga Glock. Ayan, makikita nyo. Napakaganda ng grip niya, di ba? Akap na akap sa kamay, kaya lang downside lang nito. Itong unit na to is pang lalaki talaga. Hindi siya pwede pang babae. Napakataba ng grip.
Pag babae ang gagamit nito, ang tendency, kapos yung daliri, no? Mahihirapan. Pero kung lalaki, napakalupit. Look at the magwell. Ngayon, uso na kasi yung mga unit na may magwell. Parang hindi na ganong pansin pag yung unit walang magwell. Look at the magwell, ang gwapo. 'Di ba? Nag-compensate sa kanya yung magwell na matte black, nag-compensate dito sa mismong grip, 'di ba? Mapapansin nyo, meron din siyang rail dito. Like the conventional Glock, merong rail para sa mga upgrades. Tatak na ni Glock yan eh. Gusto niya yung may mga rail dyan eh, 'di ba? Kahit nga yung sa Glock 26 pala wala, no. O yun, no. Wala sa Glock. So sorry, no. Sorry. Wala sa Glock 26. Anyway, naka-optic front and optic rear. Talagang wala kang hahanapin pa, no. Kaya lang it's just that no, kahit anong gawin natin, hard polymer plastic pa rin. 'Di ba? Hindi siya pwede sa 14 kg, hindi rin siya pwede sa CO2. Itong unit na to, pang 12 kg lang po. Okay? Tapos, maganda siya, matindi naman. Ayos, handy. Kasi Glock eh. No? Ganon din, ang magazine niya, high capa na rin. Kasi 27 rounds ang sagad. No? So, wala ka naman masasabi rito sa unit na to. It's just that, medyo may pagka-fancy siya. No? Kung pang-personal, okay na okay to. Kaya lang, learn how to manage pa rin your expectations, no? Wag mong asahan na pag ganito ang kinuha mo is kaya niyang tapatan si ZZ. Hindi malamang sa malamang mangangamot ito pagdating sa mga high-end brand, di ba? Hindi siya kasi hindi siya fit para dun sa mga banggain yung mga high-end brand, no? Pero other than that, maganda naman siya, no? Number 1, syempre, sprayan natin sa ibabaw. Lagi ko sinasabi yan, di ba? Kasa, ilak manually, sprayan natin sa nozzle. Ayun. Huwag kayo magpapabaya, then release, then rest. Huwag kayo magpapabaya sa pag-i-spray dyan, ha? Kasi masisira talaga yan. Tapos, magazine, press the valve, then spray. Okay, yan dito, sa ilalim. Okay, tapos, kuha tayo ng gas, 12 kg lang, kasi dun lang siya compatible. Press down. 1, 2, then, okay na. Then, okay. Ngayon, lagyan natin siya ng, syempre, bala. Okay? Hatakin natin pababa. Then, put your right thumb here. Ang tigas niya. Grabe, bago kasi. Ang bigat ng spring, no? Okay. Maximum rounds, 27, pero allowed lang palagi ng inyong lingkod. 20 to 23 lang, ha? Para hindi tayo masisiraan ng spring. Kasi, syempre, masarap sana yung pag naglalaro ka, dire-diretso lang yung paglalaro, hindi yung masisiraan ka pa. Kasi pag nasiraan ka, syempre, magpapa-repair ka, di ba? Pag nagpa-repair ka, anong mangyayari? May gastos. Pasok sa unit. Okay, Glock, kasa. Ready to fire. Firing! Okay. Hindi ba ito tinatamaan? Nagbabanda eh. Open slide kasi wala nang bala. Tinamaan ako rito, oh. Nagbanda. Sakit. Oh, sakit. Tumama sa bakal eh. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer. Hammer ng Glock nasa loob by pressing the trigger. Okay, napakaganda ng unit. Napakasarap, no? Not the ordinary Glock, not the simple Glock na nakikita nyo. Then, pag wala ng bala, pwede nang itabi. Make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Press. Dami laman nito. Dami. Okay? So, napakaganda ng unit. Naka-upgrade, fine-tuning, trigger job. Hindi nga lang naka-fix outer barrel. Tapos, hindi naka-half rubber. Unit ng ating Airsoft Joel Santos of Tabuk, Kalinga. Uy, ba't wala? Okay, ready for packing and ready for shipping. Before I end the live video, ini-invite ko kayo mamaya kwentuhan session, tanungan portion, or no face reveal vlog. Lahat ng different models ng Shadow ilalabas, ay ng CZ ilalabas ko sa inyo. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft.
Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.